Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 1, Week 4. Para sa unang araw, ang ating paksa ay mga sanhi at bunga. Tingnan ang mga sumusunod na larawan. Sabihin kung ano ang maaaring mangyari batay sa ipinapakita nito. Para sa unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Madali mo bang nahulaan ang maaaring mangyari batay sa mga ipinakitang larawan? Paano mo nahulaan kung ano ang naging bunga ng pangyayaring inilalahad ng larawan? Nakaranas ka na bang gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa? Nasubukan mo na bang makasakit ng damdamin ng iba? Ibahagi ito sa klase. Halimbawa, napagalitan ako ng aking nanay dahil sa labis na paggamit ng cellphone. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap at ibigay ang kasing kahulugan ng salitang may salangguhit. Ginaw na ginaw si Carla pagkatapos mabasa ng malakas na ulan sa daan. Ugaling mag-impok ng pera ni Andoy dahil gusto niyang bumili ng bagong cellphone. Hindi inaasahan ni Joanna ang pagbuhos ng malakas na ulan, kaya siya ay nabasa. Magkasalong kumain ang nanay at tatay ni Arman. Mahalaga ang bawat butil ng bigas, kaya iwasan natin na mag-aksaya ng kanin. Ngayon ay magbasa tayo ng isang kwento. Ngunit bago natin ito basahin, ano ang mga pamantayan sa pagbabasa ng malakas? Pagbasa ng kwento, si Langgam at si Tipaklong. Muling isinalaysay ni Virgilio S. Almario, orihinal na guhit ni Renato Gamos, muling iginuhit at kinulayan ni Nemsi Cruz. Maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang Langgam. Bati ni Tipaklong. Kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka nang ginawa kundi maghanap at mag-ipon ng pagkain? Oo nga, nag-iipon ako ng pagkain habang maganda ang panahon, sagot ni Langgam. Tumulad ka sa akin, kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay lumukso, tayo ay kumanta. Ikaw na lang, kaibigang Tipaklong, sagot ni Langgam. Gaya ng sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking iipunin para ako ay may makain kapag sumama ang panahon. Lumipas pa ang maraming araw. Dumating na ang tag-ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon at sa gabi, umuulan pa rin. At dumating ang panahong kumidlat, kumulog at lumakas ang hangin, kasabay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ginaw na ginaw at gutom na gutom ang kaawa-awang Tipaklong. Naalala niyang puntahan ang kaibigang si Langgam. Paglipas ng bagyo, pinilit ni Tipaklong na marating ang bahay ni Langgam. Bahagya na siyang makalukso.
Wala na ang dating sigla ng masayahing si Tipaklong. Tok, tok, tok. Nang buksan ni Langgam ang pinto, nagulat siya. Aba, ang aking kaibigan. Wika ni Langgam. Tuloy ka, Tipaklong. Binigyan ni Langgam ng tuyong damit si Tipaklong. Mabilis na naghanda siya ng pagkain. Ilan pang sandali at magkasalong kumain ng mainit na pagkain ang magkaibigan. Salamat kaibigang Langgam, wika ni Tipaklong. Ngayon ako naniniwala sa iyo. Kailangan nga palang mag-ipon habang maganda ang panahon at nang may makain pagdating ng taggutom. Mula noon, nagbago si Tipaklong. Pagdating ng tag-init at habang maganda ang panahon ay kasama na siya ng kanyang kaibigang si Langgam. Natuto siyang gumawa at higit sa lahat, natuto siyang mag-impok. Sino ang magkaibigan sa kwento? Habang maganda ang panahon, ano ang nais na gawin ni Langgam? Ni Tipaklong. Bakit nag-iimbak ng pagkain si Langgam? Paano tinulungan ni Langgam si Tipaklong nang sumapit ang tag-ulan? Kung ikaw si Langgam, tutulungan mo rin ba si Tipaklong? Sa palagay mo, ano kayang maaaring mangyari kay Tipaklong kung hindi siya tinulungan ni Langgam? Mabuti ba ang ginawang paghahanda ni Langgam? Bakit? Ano sa palagay mo ang gagawin ni Tipaklong sa panahon ng tag-araw matapos ang kanyang naging karanasan? Suriin ang diagram. Nagutom si Tipaklong dahil hindi siya nag-impok ng pagkain. Bakit nagutom si Tipaklong? Dahil siya ay hindi nag-impok ng pagkain. Ano ang naging resulta ng hindi pag-iimpok ng pagkain ni Tipaklong? Nagutom si Tipaklong. Alin ang sanhi sa dalawang pangungusap? Tama. Dahil siya ay hindi nag-impok ng pagkain. Hindi nag-impok ng pagkain si Tipaklong. Bakit? Dahil ito ang nagsasaad ng dahilan ng pangyayari. Alin sa sumusunod ang bunga? Mahusay. Nagutom si Tipaklong. Bakit? Dahil ito ang kinalabasan ng unang pangyayari. Alin ang sanhi mula sa dalawang pangungusap? Bakit? Alin ang bunga sa dalawang pangungusap? Bakit? Naging malakas ulit si Tipaklong dahil tinulungan siya ni Langgam. Bakit lumakas si Tipaklong? Dahil siya ay tinulungan ni Langgam. Ano ang naging resulta ng pagtulong ni Langgam kay Tipaklong? Naging malakas ulit si Tipaklong. Tandaan natin mga bata na pagsanhi, ito ay dahilan ng isang pangyayari. Kadalasang ginagamit ang salitang dahil sa paglalahad ng sanhi. Bunga naman kapag ito ang kinalabasan ng isang pangyayari. Kadalasan pinapangunahan ito ng salitang kaya. Matapos na maging mahusay sa pagtukoy sa sanhi at bunga, sumulat ng maikling talata na naglalahad ng saloobin o opinyon kaugnay sa pagiging maagap bilang paghahanda sa panahon ng kagipitan. Ang bawat gawain ay may kaakibat na sanhi at bunga. Para sa gawain bilang isa, puna ng diagram ng sanhi at bunga batay sa mga pangyayari sa pangungusap. Nag-aral akong mabuti para maabot ko ang aking mga pangarap. Ibigay ang sanhi at bunga. Ako ay kumakain ng gulay at prutas, kaya malakas ang aking pangangatawan. Masigla ang aking pagkilos dahil lagi akong nag-eehersisyo. Masaya ang aking pamilya dahil kami ay nagmamahalan. Gawain bilang 2, tingnan ang mga larawan at ibigay ang mga sanhi o bunga na ipinapahiwatig nito.
para sa unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Ang aking nararamdaman ngayon ay ikahon ang emoticon na nagpapahayag ng iyong damdamin. Dahil patlang. Ang naging bunga ng aking pagkikinig sa aralin na ito ay patlang. Para sa inyong pagsusulit, pagtukoy ng sanhi at bunga. Isulat sa patlang ang titik S kung ang may salangguhit ay tumutukoy sa sanhi at B kung ito ay tumutukoy sa bunga. Naunawaan ni Ella ang aralin kung kaya't tama lahat ang sagot niya sa pagsasanay. Dahil basa ang sahig, nadulas ang kaklase ni Ella. Nasapo ng guro ang pagbagsak ni Bon kaya hindi ito gaanong nasaktan. Agad pinunasan ni Jong ang basang sahig kaya wala nang sumunod na nadulas dito. Mabilis na natapos ang gawaing itinakda dahil nagtulong-tulong ang bawat miyembro ng grupo. Salangguhitan ang sanhi at bunga batay sa nakasaad sa patlang, bago ang bilang. Unang bilang, dahil sa aking sipag, marami akong inaning gulay ngayon. Pangalawa, may mga taong naghihirap sa buhay dahil ayaw nilang magtrabaho. Marami siyang nagawang mabuti kaya siya ay minahal ng kanyang mga kaibigan. Naglalakad lang si Ella papasok sa paaralan kaya siya ay nakaipon ng pera. Para sa ikalawang araw, mga salitang pang-angkop. Suriin ang mga larawan. Bilang mabuting mag-aaral, paano mo maipapakita ang pagmamahal sa sarili, sa kapwa at sa bansa. Isulat ang iyong sagot sa nakalaan na patlang. Unang larawan. Pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Pang-apat na larawan. Panglimang larawan. Alin sa mga larawan ang nakita na ninyo? Ilarawan ito. Ano ang ginagawa nyo kapag kayo ay napadako sa sumusunod? Lumang simbahan, mahabang daan o highway, pedestrian lane, tamang babaan at sakayan, pamilihang bayan o palengke. Paano ka makatutulong upang mapanatili ang kaayusan at pagsunod sa batas sa mga nabanggit na lugar? Basahin ang mga salitang may naka-highlight at may kaugnayan sa mga sinuring larawan at pariralang ginamit. Lumang simbahan, mahabang daan, tamang babaan, malinis na daan, pamilihang bayan. Kung aalisin ang mga bahaging naka-highlight, ano ang kalalabasan? Maayos mo bang mapigkas ang mga ito? Ano ang gamit ng mga salitang na, nang, at g? Bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga high-frequency words, ang, nang, na, ni, at na ginamit sa kwentong Ang Langgam at Ang Tipaklong. Mahalaga ang mga salitang ito dahil ito ay mga salitang ginagamit upang pag-ugnayin ang iba pang mga salita, parirala at mga pangungusap. Basahin ang maikling tula. Si Inong Pilipino. Ako si Ino, na isang Pilipino, mabuting mamamayan, tapat sa bayan. May mahusay na namumuno mula sa matatapang na ninuno. Mapagpalang Diyos ang gabay, hangad ay maunlad na buhay. Tungkol saan ang kwento? Ano ang mga katangian ni Ino na nabanggit sa tula?
Paano niya inilarawan ang kanilang bayan? Ano ang tawag sa mga bahagi ng salita na naka-highlight? Ano ang nagagawa ng mga salitang ito sa kabuuan ng pangungusap? Basahing muli ang mga salitang nakasalangguhit sa tulang Si Inong Pilipino. Ano ang inyong napansin? Ang pang-angkop ay isang bahagi ng pananalita na nag-uugnay sa salitang naglalarawan at salitang inilalarawan nito. May tatlong uri ang pang-angkop at ito ay ang na, nang, at g. Ang na ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa katinig maliban sa n. Halimbawa, tapat na pinuno, malinis na hangin. Ang nang naman ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig. Isa itong salitang ikinakabit sa dulo ng naunang salita. Halimbawa, lupang hinirang, tatlong bituin. Ang g ay ginagamit kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa letrang n. Ikinakabit ito sa dulo ng naunang salita. Halimbawa, bayang magiliw, lupaing tahimik. Subukan natin. Gamit ang mga larawan, piliin ang tamang pang-angkop na, nang at g na dapat gamitin sa parirala. Unang bilang, tama, bahay na bato. Anak na, babae. Alagang baboy. Aklat na pambata. Gawain bilang isa, isulat sa patlang ang tamang pang-angkop na, nang, at g na dapat gamitin sa pangungusap. Ako ay isang mabuti, patlang Pilipino. Minamahal ko ang bansa, patlang Pilipinas. Masipag, patlang mamamayan si Ella. Pangarap ko na tumira sa isang maunlad, patlang bayan. Aawitin ko ng may pagmamalaki ang lupa, patlang hinirang. Exit card. Lagyan ng wastong pang-angkop ang sumusunod na salita. Pagkatapos, ayusin ito upang makabuo ng isang simpleng talata. Masipag, patlang mag-aaral. Butihin, patlang guro. Malinis, patlang kapaligiran. Paaralan, patlang elementarya. Mabubuti, patlang kamag-aral. Para sa inyong maikling pagsusulit, isulat ang tamang pang-angkop na nang, na, at g sa patlang. Kabataan, patlang masipag. Matapat, patlang pinuno. Dakila, patlang bayani. Likas, patlang yaman. Tama, patlang tawiran. Bumuo ng maikling talatang naglalarawan ng sariling karanasan tungkol sa mga sumusunod. Pagsunod sa batas trapiko, pagmamahal sa bansa. Gumamit ng pang-angkop sa pagbuo ng talatang naglalarawan. Para sa ikatlong araw, ang ating paksa ay posibleng wakas ng kwento. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5 ang maliit na kahon na nasa larawan. Ilahad sa klase ang nabuong kwento. Narito ang mga larawan. Nagawa ba ninyo na maayos ang gawain? Ano ang ipinapakita ng mga larawan? Ano ang mangyayari kung hindi natin susundin ang batas trapiko? Ikaw, sa paanong paraan ka pumapasok sa paaralan? Ilahad ito sa iyong katabi. Ano ang pagkakatulad at pagkakaiba sa nakita sa larawan? Ang wakas ng kwento ay maaaring mabago depende sa layunin. Pagtambalin ang mga salitang magkasing kahulugan at gamitin ito sa isang pangungusap.
inilulan, paglalakbay, ipinataw, iginupo, pasan, dinaig, isinakay, dalahin, pagbibiyahe, ihinatol. Ngayon ay magbabasa tayo ng isang kwento, ngunit bago natin ito basahin, ano ang mga pamantayan sa pagbabasa ng malakas? Isang magsasaka ang nais manirahan sa ibang bayan, kaya isang araw ay inipon niya ang kanyang mga gamit at inilulan sa kanyang alagang kabayo at kalabaw. Maaga pa ay sinimulan na nila ang mahabang paglalakbay. Makaraan ang ilang oras, nakaramdam ng matinding pagod at panghihina ang kalabaw dahil sa bigat ng kanyang pasang gamit. Kaibigang kabayo, di hamak na mas mabigat ang pasan kong gamit kaysa sa iyo. Maaari bang tulungan mo ako at pasanin mo yung iba? Pakiusap ng kalabaw. Aba, yan ang ipinataw sa iyong balikat ng ating amo, kaya pagtiisan mo. Anang kabayo na lalo pang binilisan ang paglalakad. Parang awa mo na, tulungan mo ako. Di ko nakakayanin ang bigat ng dala ko. Nanghihina ako. Alam mo namang kailangan kong magpalamig sa ilog kapag ganito katindi ang init ng araw dahil madaling mag-init ang katawan ko. Pakiusap pa rin ng kalabaw. Bahala ka sa buhay mo, naiinis na sagot ng kabayo. Makaraan pa ang isang oras at lalong tumindi ang init ng araw. Hindi nagtagal, ang kalabaw ay iginupo ng bigat ng kanyang dala at siya ay pumanaw. Nang makita ng magsasaka ang nangyari, ay kinuha niya ang lahat ng gamit na pasan ng kalabaw at inilipat sa kabayo na bahagya namang makalakad dahil sa naging napakabigat ng kanyang mga dalahin. Kung tinulungan ko sana si kasamang kalabaw ay hindi naging ganito kabigat ang pasan ko ngayon. May pagsisising bulong ng kabayo sa kanyang sarili. Sino-sino ang tauhan sa kwento? Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ni kalabaw? Ano ang iyong saloobin sa ginawa ni kalabaw? Kabayo. Ano ang naging wakas ng kwento? Nasiyahan ka ba sa wakas ng kwento? Kung bibigyan ka ng pagkakataon, anong wakas ang ilalapat mo sa kwento? Lapatan ng karugtong na kwento ang wakas na iyong unang nailapat. Isalaysay ito sa klase. Tandaan, isa sa bahagi ng kwento ay ang wakas. Ang wakas ay bahaging naglalahad ng solusyon o ang kinahihinatnan ng isang kwento na maaaring malungkot o masaya. Sa pagbibigay ng wakas ay nag-iiwan ka sa mga mambabasa ng inspirasyon at kapupulutan ng aral na magiging kapaki-pakinabang sa mga mambabasa. Dapat na unawaing mabuti ang binasang kwento upang magamit ito bilang batayan sa pagbibigay ng wakas nito. Think, pair, share. Basahin ang kwento at lapatan ito ng panibagong wakas. Ibahagi ito sa iyong katabi. Inutusan si Andoy ng kanyang nanay para bumili ng kanilang ulam sa pamilihan. Medyo malayo ang palengke sa kanilang bahay, kaya siya ay maagang umalis. Pagdating sa palengke, ay agad niyang binili ang mga ibinilin ng kanyang ina. Pagkatapos na masigurong nabili niya ang lahat ng dapat bilhin, ay agad siyang naglakad pauwi ng bahay. Sa kanyang paglalakad ay nakakita siya ng isang matandang nakahiga sa gilid ng kalsada. Humihingi ito ng tulong at nagpapahatid sa kanilang bahay. Kahit kitang-kita niyang hinang-hina ang matanda at talagang nangangailangan ng tulong, ay minabuti niyang huwag itong tulungan at nagkunwaring walang nakita at narinig.
Naalala niya ang sabi ng kanyang ina na huwag makipag-usap sa mga di niya kakilala at umuwi din agad para mailuto na ang kanilang kakainin sa araw na iyon. Pagdating ng bahay, ibinigay niya ang pinamili sa kanyang nanay at nagluto na agad ito ng kanilang kakainin. Pagkatapos maluto, tinulungan niya ang kanyang ina na maghain at sabay-sabay silang kumain. Gawain bilang 2, basahin ng kwento at alamin kung ano ang magiging wakas. May 3 magkakaibigan na sina Jill, Francis at Carl. Lagi silang magkakasama. Isang araw ay naisipan nilang pumunta sa opisina ng kanilang punong guro na walang paalam at habang sila ay nasa loob ay natabig ni Carl ang paboritong flower vase ng kanilang punong guro. Ano kayang maaaring maging wakas ng kwento? Lapatan ng iba pang wakas ang kwentong ito. Isulat ito sa sagutang papel. Sagutin ang nakalahad sa bilang 3, 2, 1. 3 o 3 bagay na dapat ay alam ko sa pagbibigay ng wakas sa kwento. 2 mabuting aral na aking napulot buhat sa kwento. Isang tanong na gusto kong ipahayag tungkol sa aming napag-aralan. Ibigay ang angkop na wakas ng bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Mahilig magtanim ng mga gulay si Ana sa kanilang bakuran. Araw-araw niyang diniligan at tinatanggalan ng damo ang mga tanim niyang kamatis at pechay. Inaalisan niya rin ito ng mga uod at kulisap na naninira ng mga halaman. Ano ang magandang wakas ng kwentong ito? A. Namatay ang mga alagang halaman ni Ana. B. Lumago at namunga ang mga halaman ni Ana. C. Natigil si Ana sa pag-aalaga ng kanyang halaman dahil siya ay pumasok na sa paaralan. Maagang pumapasok sa paaralan si Viana. Pagdating sa paaralan ay naglilinis agad siya ng kanilang silid-aralan. Hinihikayat niyang tumulong ang kanyang mga kamag-aral para mabilis na matapos ang gawain. A. Aawayin si Viana ng mga kaklase niya. B. Makakakuha si Viana ng mataas na grado. C. Matutuwa ang guro sa kasipagan ni Viana. Balikan ng kwentong ang langgam at ang tipaklong. Lapatan ito ng 3 posibleng wakas ng kwento. Unang wakas, pangalawa, at pangatlong wakas. Para sa ika-4 na araw, salitang pangatnig. Mga bata, sa araw na ito ay kakanta at sasayaw tayo sa himig ng Kung Ikaw Ay Masaya. Nagustuhan ba ninyo ang pagkanta at pagsayaw kasabay ng awitin? Ano ang dapat gawin kung ikaw ay masaya ayon sa awitin? Ikaw, ano ang iyong ginagawa kapag ikaw ay masaya? Ano ang mga salitang kilos na nabanggit sa awitin? Bumuo ng mga pangungusap gamit ang mga high-frequency words ang, nang, na, ni, sa, at ay na ginamit sa kwentong Ang Kalabaw at Ang Kabayo. Pagkatapos ay bumuo ng mga pangungusap gamit ang iba pang mga salita na madalas gamitin sa pagbuo ng mga pangungusap na may sanhi at bunga, katulad ng dahil, kasi, sapagkat, palibhasa, kaya, at kung kaya. Mahalagang makita kung paano at saan ito ginagamit upang mas mabilis matukoy kung anong sanhi o bunga ng isang pangyayari sa isang pangungusap. Basahin ang kwento, Ang Batang May K. Matapos ang pagbasa ay sagutin ang pamprosesong tanong. Ang Batang May K. Maagang naulila ang batang si Christine. Namatay sa isang aksidente ang kanyang mga magulang, kaya siya ay kinupkop ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Hindi pa siya nagtatagal sa DSWD ay may mag-asawang dumating at nais na siya ay ampunin. Inayos kaagad ang kanyang mga papel
at hindi nagtagal, siya ay nakauwi na sa bahay ni Ginoo at Ginang Robles. Itinuring siyang tunay na anak, inalagaan siya ng maayos, pinapasok sa magandang eskwelahan at higit sa lahat, binigyan siya ng isang mapagmahal na pamilya at pangalang Christine Robles. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang nangyari kay Christine? Sino ang nag-alaga sa kanya pagkatapos namatay ng kanyang mga magulang? Ano mga karapatan ang ibinigay sa kanya ni Ginoo at Ginang Robles? Ano ang pagpapakahulugang maaari mong ibigay sa pamagat nito na ang batang may K? Ilahad ito sa klase. Gawain bilang 1, suriin ang mga pangungusap batay sa kwentong Ang Batang May K. Balikan natin ang napag-aralan tungkol sa sanhi at bunga. Tukuyin kung ano ang sanhi at bunga sa sumusunod na pangungusap. Namatay ang mga magulang ni Christine kaya siya ay pansamantalang inalagaan ng Department of Social Welfare and Development. Inampon nila Ginoo at Ginang Robles si Christine sapagkat wala silang anak. Sumama si Christine sa mga nag-ampon sa kanya dahil gusto niyang magkaroon muli ng pamilyang mag-aalaga sa kanya. Madali bang natukoy kung alin ang sanhi at bunga? Ano ang mga palatandaan na nakita ninyo sa mga pangungusap? Ang mga salitang ginamit sa pangungusap katulad ng kaya, kasi, sapagkat at dahil ay mga susing salita upang madaling matukoy kung ano ang sanhi at ang bunga. Ang tawag sa mga salitang ito ay pangatnig. Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o pangungusap. Ang mga salitang katulad ng sapagkat, dahil, kasi ay mga salitang inilalagay sa unahan ng parirala o pangungusap na tumutukoy sa sanhi at bunga. Sa isang banda naman, ang mga salita naman ay maaaring magpahayag ng kilos o galaw. Mahalaga ang mga salitang ito sa isang pangungusap dahil ito ang nagbibigay ng kilos o galaw. Ito ay mga salitang ugat na maaaring dagdagan ng panlapi sa unahan, gitna o hulihan upang magbigay ng bagong kahulugan. Halimbawa, ulan, umulan, umuulan, uulan. Lundag, lumulundag, lumulundag, lulundag. Gawain bilang 1, punan ng tamang pangatnig, kaya, dahil, kasi, sapagkat ang patlang upang mabuo ang mga pangungusap. Di ko pinakinggan ang utos ni nanay, patlang ako ay napagalitan. Maaari na tayong tumawid sa kalsada, patlang berde na ang ilaw ng traffic lights. Maghanda na tayo ng kandila, baterya, pagkain at gamot, patlang malapit na ang bagyo. Patlang hindi ka kumain ng almusal, wala kang enerhiya para mag-aral ngayong umaga. Basa ang sahig sa kusina, patlang siya ay nadapa. Gawain bilang 2, bumuo ng maikling kwento kung paano mo maipapakita ang pagmamahal sa iyong bayan. Ibahagi ito sa iyong kapareha. Makinig na mabuti sa kwentong ibabahagi ng inyong kamag-aral at pumalakpak sa tuwing makakarinig ng salitang kilos. Gawain bilang 3, isulat ang salitang ugat ng mga salitang kilos sa bawat bilang. Hango ang mga kilos sa kwentong Ang Kalabaw at Ang Kabayo. Naglakbay, buhatin, pinasan. Inilulan, bumagsak. Gamitin sa pangungusap ang mga salitang nasa bilang 1 hanggang 5. Kompletuhin. Sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap, ginagamit natin ang pangatnig upang maayos na may Sa pang-araw-araw na pagkikipag-usap,
Ginagamit natin ang pangatnig upang maayos na maipahayag ang ating saloobin. Bilang bata, nag-aaral ako ng mabuti, patlang. Bilang bata, nag-aaral ako ng mabuti, patlang makapasa. May mga pagkakataon na gusto nating kumain ng pizza, patlang wala tayong pera. Ang mga bagay na ito ay hindi hadlang, patlang tayo ay sumaya. Patlang nandiyan ang ating mga mahal sa buhay na handa tayong damayan. Ang ating magulang ay nagsusumikap. Patlang tayo rin ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Mataas ang nakuha niyang marka sa pagsusulit. Kaya, ngunit sapagkat nag-aral siya ng mabuti. Umuulan ng malakas. Kaya dahil kasi nagpaiwan na lamang siya sa bahay. Masarap ang adobo kasi kaya ngunit luto ito ni nanay. Pupunta siya sa parke sapagkat kaya bagamat ibibili siya ng sorbetes ng kanyang ate. Naantala ang kanilang pagdating dahil sapagkat kaya sa matinding trapiko. Gamit ang mga larawan na nagpapakita ng kilos, sabihin kung ano pang mga karapatan ang dapat na meron ang mga bata.